Hi, ako si Dan. Nais ko lang ibahagi ang istorya kong kababalaghan. Nangyari ito nung bata pa ko at nasa probinsya pa ng Bicol yung kuya ko, mahilig sila lumabas ng gabi kasama niya yung mga barkada niya. Hanggang sa isang beses mag-isa lang lumabas si kuya dahil yung mga barkada niya nauna na sa tambayan nila, siya na lang naiwan kasi may inutos pa kasi yung lola namin sa kanya kaya naiwan siya. Habang naglalakad siya papunta sa tambayan nila, may naaninag siyang nakaputi sa may puno ng nyog. Di niya pinansin yun, diretso peren siya sa paglalakad, kala niya yung mga barkada niya ang napinag. Taytripan lang siya kaya dumireyo siya doon sa nyog, nilapitan niya kasi kala niya mga barkada niya lang na nagtitrip na manakot sa kanya. Laking gulat niya at takot ng paglapit niya, nakita niya babaeng walang mukha at nakalutang ito. Kakadali-dali yung takbo niya pababalik sa bahay. Sabi niya yung sa sobrang takot niya para na daw siya lumilipad sa sobrang bilis niya manakbo. Pagdating niya sa bahay, puro siya putik at namamatla. Tinakbo niya yung gitna ng palayan. Tinatanong namin, di siya makapagsalita sa sobrang hingal niya at takot. Nung nahimasmasan siya, nagkwento siya sa amin na may nakita siyang white lady sa may puno ng nyog. Nung panahon na yun walang kaming kuryente, tanging gasera lang ilaw namin sa probinsya, kaya ang ginagawa namin doon maaga kayong kumakain para may liwanag pa dahil paggabi nahirap na kumilos dahil nga madilim na. Ang style ng bahay namin sa Bicol para kamerang nasa isla kasi nasa gitna kayong mismo ng palayan, tapos wala pang kapitbahay. TPOs ang tinadahan, miso sa highway, miso ang layo sa amin, screw 1 kilo. Metro o higit pa, tapos paggabi yung dadaanan mo walang poste ng ilaw, as in wala, kaya madilim talaga ang daanan mo. Isang beses inutusan akong lola ko bumili ng betchin sa tindahan, maaga pa naman nun, kiro mga 7 PM, late na kasi nakapagluto nun kasi umalis sila. 7 years old, syempre 7 PM na edi madilim na yun. Tapos naalala ko pa yung kwento ng kuya ko, takot ako nun. Pag di naman sumunod may hataw naman, kaya kahit takot bumili ako. Ang ginawa ko, takbong takot talaga pagpunta sa tindahan. Yung takbo ko walang hintuan, pati pagbalik walang hintuan, walang lingon likod, baka makita ko pa. Pagdating ko nagtanong pa yung lola ko, tumakbo ka, tapos tinatawan ako parang nakakaloko, alam niya ng takot, utusan pa. Year 2006 or 2007 yun. Hanggang may dumating na bagyo sa probinsya, di ko na matandaan yung pangalan ng bagyo. Signal number 4 ang Bicol nun, sobrang lakas ng hangin at ulan, tapos yung ilog sobrang taas na kaya napagpayahan namin lumikas pumunta Kim sa isa naming kamag-anak dahil sementado yung bahay nun at 4 na palapag yung bahay. Habang papunta Kim dun, para kaming binabaril ng pellet gun, ang lalaki ng patak ng ulan na may kasamang malakas na hangin. Kinabukasan nakadaan na yung bagyo, umuwi na kami para mag-ayos sa bahay. Nakita namin yung bahay na wala ng bubong, tinangay ng hangin. Tapos pagpunta namin sa ilog may nagkakagulo, yun pala may nakitang patay na babae, hubot-hubad siya, tinangay siya ng baha. Maraming namatay nun sa lugar namin, mga tinangay ng baha. Makalipas ang ilang araw nagsimula na makarinig kami ng mga umiiyak, tapos makakarinig ka ng humihingi ng tulong hanggang sa ilang araw lang. Lumuwas yung mama namin, uwi siya ng Bicol at kinuha na kami ng kapatid ko, dinala na kami sa Manila. After 9 years uwi kami sa Bicol kasi namatay yung lolo namin, tapos bumalik ako ulit dun sa dati naming bahay. Sa ngayon yung tito ko na nakatira, kapatid ni Papa, laki ng pinagbago ng lugar, may kuryente na sila pero yung daanan wala pa din, tapos parang lalong naging magubat. Tapos yung nyog na may white lady wala na doon, sabi ng pinsan ko wala na daw, tinangay na daw ng baha nung bumagyo. Sabi ko may white lady doon, nakita ni kuya nung bata pa kami. Sabi nila lumipat lang daw yung white lady doon sa abandonadong kulungan ng baboy. Sabi ko doon muna ko natulog sa kanila ng isang gabi, sobrang dilim pa din, di tulad dati nung kami pa nandun sa bahay. Na yun masaya kami nung sila na parang naging malungkot yung bahay. Yun lang, salamat sa pakikinig sa kwento ko, hihihi.